Yun nga, katatapos lang ng hearing ng House of Representatives, particular itong Committee on Justice, at ang kanilang naging hatol, sufficient and substance yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman nagtaka na o wala naman nagulat doon sa hatol na yon, kasi karamihan sa mga pumunta o yung mga congressman na tukmol na nandun sa hearing, ito yung mga congressman na pumirma nung 19th Congress para ma-impeach si Sara Duterte. So wala naman nakakagulat doon, pero gayon pa man, naging ano pa rin yun pa rin yung naging hatol nila, na may sufficient tsaka may substance yung impeachment, dahil nga sumunod na sila doon sa binigay na procedure ng Supreme Court. Kaya wala na magiging question doon sa impeachment na dinidin nila ngayon. So ang tanging nabasura lang doon yung unang complaint, yung ginawa ng Makabayan Black, na hindi mo nga maintindihan sa mga tungaw na yon. Nagbigay na nga ng specific date yung Supreme Court kung kailan pwede mag-file ng impeachment, hindi pa rin nila sinunod. So sabi ng Supreme Court, kumbaga February 6 pataas onwards, doon pa lang pwede mag-file ng impeachment. Ang ginawa ng mga tungaw na Makabayan Black, nag-file February 2. So 4 na araw na lang, hindi pa inantay. So alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Gumagawa sila ng isang senaryo na pwedeng para mabatikos yung Supreme Court. Gawa nga ng hanggang ngayon pinaninindigan nila na mali nga daw yung interpretasyon ng Supreme Court doon sa desisyon nilang ibasura yung impeachment. At the same time, yung panibagong nilabas na na ruling, kini-question pa rin nila at iniiba na naman nila yung interpretasyon doon. So yun lang yung nangyari doon. So nag-prosper yung third at yung fourth complaint. So yung 1 and 2, kasi yung 2 inatras nila. So hindi natin alam kung anong reason, kung naisip siguro nila na palpak yung ginawa nilang mga impeachment complaint, kasi halos parehas lang naman sila nung para nagkopyahan lang sila ng Makabayan Black. Kaya inatras na lang nila, baka mapahiya nga naman, o at the same time siguro natakot na rin dahil alam naman nila na kilala na sila kung sino-sino yung mga gumawa ng kaso na yun. Ngayon balik tayo dito, yun nga ang hatol ng House of Representatives, merong sufficient informed and substance yung impeachment. Kaya iakit na nila o inaantay na lang dito yung respond ng OBP. So meron silang 10 days para sagutin yung mga aligasyon ng 3 and 4 complaint. Kaya medyo magiging masalimuot to, dahil na maraming kumi-question doon sa legality ng impeachment uli, dahil nga ang ginagamit nilang ebidensya galing doon sa Executive Department, which is yung Department of Education. Ngayon, ang i-impeach nila isang impeachable officer, which is yung OBP. So medyo magkaibang department na magkaiba yung procedure ng pagtanggal sa office. So yun yung nagiging issue technical ngayon, dahil yun nga, sabi nga nila hindi pwedeng gamitin yun, pero sabi nga ng isang congressman na tukmol uli, pwede daw gamitin yung gawa nga ng isang tao lang naman daw yung gumawa ng issue na yun. So bakit hindi pwede? So yan po yung aalamin natin ngayon, na kung pwede bang gamitin yung ebidensya ng Executive Department, which is yung DepEd nga, papunta doon sa impeachable officer, yung OBP. So dahil medyo isyong technical to, so yan po yung aalamin natin kung pwede ba talagang gamitin, at ano yung magiging implikasyon na to uli kung sakasakaling maglabas nga ng hatol na yung House of Representatives at i-impeach si Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin, pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. And yung magiging pinaka-basis lang po ng discussion natin is the Duterte versus HOR case, yung July 25, 2025 GR number 278353, which was penned
or sinulat po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Okay? So yung one of the main allegations po kasi being thrown at VP Sara was that she violated or committed the crime of bribery, which is an impeachable offense under the Constitution, during her time as DepEd Secretary. Okay, so yung question po talaga natin, pwede ba gamitin as an impeachable offense yung alleged violation niya sa ibang office or in a different capacity? Kasi tandaan po natin, di ba, magkaiba naman po yung Office of the Vice President and Office of the Department of Education Secretary. Kaya nga yung tawag, OVP, tapos DepEd Secretary. Okay, so yan lang po ang pinakauna nating iti-take note dyan. And then, pangalawa po is this one. So, this is still more on the introduction side of the decision, pero makikita nyo naman na yung spirit and essence of the decision. Okay, so before we discuss po, ang una talaga nating tatandaan, yung ganong allegation actually, kung ako po tatanungin nyo, is interesting kasi ngayon ang magbabanggaan po is the right to accountability of the Filipino people in relation to the right of an impeachable officer as to the issue of kung whether or not yung mga actions ba ng isang impeachable officer, kung may multiple offices siya, ay pwede makarry over as an impeachable offense. Okay? And based on all my readings sa mga impeachment cases, ay wala pa pong ganong legal issue talaga na directly nare-raise sa Supreme Court. So because of that, tandaan po natin kung magkaroon talaga ng kasuhan, let's say mag-proceed po talaga itong impeachment case ni VP Sara tapos question to ni VP Sara na bakit ginamit yon yung DepEd issue hindi naman yun impeachable office yung DepEd Secretary. So this will now be also a case of first impression or a matter of first impression assuming magtuloy po talaga sa kasuhan. Okay? So yan. So ibig sabihin, pwede pang tumagal itong issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil according nga dito kay Atty. Nilabayon, first time lang mangyayari ito na Vice President yung i-impeach at the same time mag-ibang office yung panggagalingan ng grounds ng impeachment. At the same time, yung mga witness or mga evidence na pinresent ng prosecution nga dito is puro hearsay. Walang matibay na ebidensya, walang matibay na, alam niyo yun, na first-hand information na galing mismo kay Vice President Sara Duterte yung mga allegation na siya mismo yung nag-abot, mga ganun kasi bribery. Diba? So ibig sabihin, dapat nakita mo, narinig mo, na nanggaling mismo yung utos kay Vice President Sara Duterte. Hindi pwede yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. So yun yung nagiging problema rito. At the same time, if ever na mag-prosper nga sa impeachment, ma-impeach si Vice President Sara Duterte, according na rin kay Atty. Nilabayon, is pwede nilang erase to sa Supreme Court. So bigyan ng kaliwanagan yung issue na to, gawa nga ng first time ito, walang nangyaring ganito na issue. So, magkakaroon pa ng ng pagsisiyasat yung Supreme Court tulad nung unang nangyari, 'di ba? Nung kinwestiyon nila yung technicality kung sa 1-year bar rule, 'di ba? So, it takes time nangyari So, na-pending yung impeachment hanggang sa inabutan na nga ng session break yung magkabilang representative, yung House at yung Senate. So, posibleng ganito rin yung mangyayari dahil nga pa nag-inerase to ng OVP sa Supreme Court, tatalakayin yan. Ngayon, whether anong nangyari doon sa apila doon, pumabor man kay Vice President Sara Duterte o sa House of Representatives yung decision ng Supreme Court, appealable uli yan. So, pwede ka mag-file uli ng motion. So, aaralin uli ng Supreme Court. So, pakitaan uli ng mga ebidensya. So, it takes time uli. So, medyo magiging matagal ito, magiging masalimuot. Gawa nga ng first time lang nangyari ito sa kasaysayan ng Pilipinas na yung impeachment gagamitin yung galing sa ebidensya na nanggaling sa hindi naman non-impeachable officer, which is nga yung sa Executive Department, yung DepEd. So, yan yung magiging problema rito ng House of Representatives kung paano nila mapapabilis yung impeachment na alam naman natin gustong-gusto nila matanggal si Sara Duterte. Problema nga, may issue technical, medyo matatagalan sila rito. So yan, kaya ko po nasabi na interesting siya. Currently, ang sa side nito or magiging defense ni VP Sara will most likely be this one. So kung tingnan po natin, ang
natin, ang nakalagay dito, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions. Tanggalin natin yung highlight, committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. So kung makita po nyo, nakalagay, committed in relation to their office as an impeachable officer. Diba? So therefore, since there are specific impeachable officers as provided by the Constitution, which is the President, Vice President, the Ombudsman, and the members of the Constitutional Commissions, and the Justices of the Supreme Court, therefore, kung strictly masusundan po tong decision ng Supreme Court dito, ay hindi po dapat pwede yun. Kasi it's very clear, it must be in relation to their office as an impeachable officer. At yung DepEd Secretary naman po is not an impeachable officer. Diba? That is a completely different office. And tandaan po kasi natin, in government offices, each office is distinct from another. Diba? They have their own juridical capacity and personality. Kaya nga po magkaiba yung title ng bawat offices. So in this case, ang tawag, Office of the Vice President, and then yung kabilang office naman po is Office of the Department Secretary. Pangalawa, magkaiba din po yung duties and functions yan, which is of course yung liabilities ay magiging magkaiba din. Okay, so yan yung argument for the side ni VP Sara. So, kung sakasakali yung magiging interpretasyon ng taga Supreme Court is pareho nung magiging interpretasyon ni Atty. Nila Bayo, so mababasura lang uli itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, yung naging pakulo ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ilagay bilang part ng gabinete itong si Sara Duterte, tapos in the end pala ilalaglag din nila, maling ano rin pala yun, maling diskarte rin pala yung ginawa ni Bongbong Marcos. Dahil base dito sa nilabas na ruling ng Supreme Court, hindi pwedeng gamitin. Sabi ko nga, di ba, kung parehas ng interpretasyon ni Atty. Nila Bayon yung magiging interpretasyon ng Supreme Court, so hindi pwedeng gamitin yung mga ebidensya galing sa DepEd. Dahil nga, hindi naman impeachable officer yung DepEd. So, medyo malabo. Ngayon, siyempre, hindi naman papayag yung House of Representatives. So, babatikusin na naman nila rito yung Supreme Court. Na alam naman natin yung Supreme Court, sila yung taga-determine kung ano ba yung tamang interpretasyon sa batas. Kaya nga tayo merong ano, 'di ba? Separation of branches ng government, 'di ba? Yung judicial para sa batas, yung legislative para gumawa ng batas, yung executive naman taga-implement. So meron silang iba-ibang function. Pero yun nga, questionin na naman to malamang ng House of Representatives kung sakasakaling hindi pa maburo sa kanila yung magiging decision dito ng Supreme Court. So itong impeachment medyo magiging madugo dito. So gagamitan ulit ito ng technicality ng Office of the Vice President, because dahil nga usaping legal to, hindi naman to usaping dahil nga politika itong impeachment. Siyempre lahat ng legal remedies kailangan mong i-apply para mapigilan yung kung gusto mong di ba, halimbawa kung sa kay Vice President Sara Duterte, gagamitin nila lahat ng legal remedies para hindi ma-impeach si Sara Duterte. So siyempre ito namang House of Representatives, ganun gagawin naman nila. Lahat ng may isip nilang kabalbalan gagawin nila para lang matuloy yung impeachment. Pero pa rin yan, ang pinaka bottom line pa rin nito, Supreme Court pa rin ang magsasabi kung tama ba o mali yung naging procedure ng impeachment na nangyari naman nung 19 Congress. Yun nga yung sa 1-year bar rule, di ba? So wala naman sila nagawa doon, kahit anong ingak-ngak nila, iiyak nila doon, sinunod pa rin nila yung naging kautusan ng Supreme Court na basura yung impeachment ni Sara Duterte nung una. So possible, ganito rin yung mangyayari rito, na iakit pa rin sa Supreme Court itong usapin na to, dahil nga malinaw na malinaw, hindi pwedeng gamitin yung issue ng DepEd para i-impeach si Sara Duterte. Ni VP Sara na nakikita ko dito. And then of course for the side of the prosecution, yung pinaka i-insist talaga nila dyan is the right to accountability of a public officer, considering na in this case, sa case po ni VP Sara, sabihin lang natin unique din to, considering na the impeachable officer occupied another office at the same time. Therefore, she is the Vice President at all times despite her functioning as a department secretary. So, dapat makumingle yon yung dalawang actions niya in order to fully enforce the right to accountability. Yan yung mga nakikita
nakikita kong arguments on both sides. Pero for complete transparency po, kung ako talaga ang tatanungin ninyo, sa tingin ko, mas stricto tong papaboran ng Supreme Court itong decision nila to na it must be in relation to their office and for the current term of the impeachable officer or during the current term of the impeachable officer. And that is because po kasi na tatandaan natin, impeachment carries penal sanctions, diba? Matatanggal po siya from office and it can lead to disqualification from public office. Therefore, it can be argued po na yung provisions on impeachment sa Constitution should be interpreted strictly considering nga po it carries penal sanctions which is removal from office and or disqualification from public service. Diba? So, yeah. Kaya nga itong mga tungaw na congressman na to, akala naman nila, kahit matanggal nila si Sara Duterte bilang vice president at hindi na makatakbo bilang presidente, akala ng mga tungaw na yun, mananalo na sila sa pagiging presidente kung sino man yung napipisi nila tulad nga ni Contiveros, nito ni Martin Romualdez, ni John Vic Remulla, pinakauli si Leni Robredo. So akala naman nila mananalo sila kapag natanggal si Sara Duterte. Hindi nila naisip na meron pang dalawang Duterte na pwedeng ipalit if ever na tumakbo, di ba? Tulad ni Baste Duterte. Alam ko pasok na siya sa qualification dahil nga sa edad niya, pasok na siya noon. Sakasakaling din naman si Pulong Duterte, pwede rin naman siya yung tumakbo. Ngayon kung hindi, meron pang Bongo, meron pang Senator Robin Padilla na pwedeng i-endorse ni Sara Duterte. Kaya itong plano nila na pagtanggal kay Sara Duterte, hindi to nangangahulugan na matatapos na or sila pa rin yung mananalo. Kasi pwede naman mangyari mas lalo pang umalab yung kagustuhan natin. At alam naman natin na karamihan ayaw na yung pamamalakad ni Bongbong Marcos kasi nga bukod nga sa ang alegasyon adik nga itong si Bongbong Marcos tapos kinonsinti pa yung mga magnanakaw anong magiging kinabukasan ng Pilipinas. So uubusin lahat ng pondo ng Pilipinas, ilulugmok lang tayo. Ngayon nga yung problema nga sa gera ng Iran tsaka Amerika tsaka ng Israel wala siyang matibay na plano. So doon pala makikita natin na yung tao hindi nagugustuhin na mag-upo ng i-endorse ni Bongbong Marcos dahil nga bagsak na nga yung kanyang trust rating tsaka yung kanyang approval tapos iboboto pa natin iboboto pa ninyo yung mga bumoto kay Bongbong Marcos yung nakaraan iboboto nyo pa ba yung i-endorse si Bongbong Marcos na puro kawalang hiyaan na nga ginawa sa Pilipinas. Itinigil na nga yung flood control issue na yan may napanagot na ba sa mga nagnakaw ng pera? Yun lang naman yung pinakamalino dito merong nagnakaw ng pera ng bayan natin pero wala pang napapanagot sa mga tunay na nagnakaw. Pentanggol lang, pinagtakpan lang ni Bongbong Marcos, kinonsinti lang yung magnanakaw. So yan naman yung pinakaano rito na akala nila porket ma-impeach Sara Duterte tapos na yung mga Duterte. Hindi sila nagkakamali sila ron dahil pwedeng may umusbong na pwedeng pumalit kay Sara Duterte. Hindi lang natin alam kung mga kapatid niya o yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. So, yan po ang current position ko. Hindi ko naman sinasabing mali agad yung side nung mga complainants, but ang point ko lang po, currently the jurisprudence is against their legal theory. And it is for that reason kaya ko po nasabi na mas pabor ako dun sa magiging argument ng defense. Okay? And alam ko na may ilan sa inyo dyan tatawagin na naman akong quote-unquote DDS lawyer, pero okay lang po yun if that is your free speech or freedom of expression as to my qualifications as a lawyer. Okay? Pero I'm just fully explaining lang po talaga how I understand and interpret the law. Kasi ito naman, it's very straightforward itong decision na to ng Supreme Court. Therefore, yun nga, if we follow basic rules on statutory construction, edi separate talaga yung OVP from the Office of the Department Secretary ng Department of Education. And then, parang din po mas maintindihan ninyo, yung analogy lang yan in the private practice sa amin as lawyers. Kung let's say, ako po ay engaged ng isang corporation, sabihin natin yung corporation is a food and beverage corporation, and then in-engage din po ako ng another corporation
corporation which is involved in the importation and trading business. Diba? So kung makita po ninyo, lahat ng actions ko, may it be positive for the benefit or for liabilities dun sa corporation A, hindi naman po yun automatically magke-carry sa corporation B. So parang ganyan po yan yung nakikita kong analogy sa private practice sa amin. Diba? Each office is separate, each engagement is separate. Therefore, it would be very difficult or unreasonable kung i-commingle natin. Pero yun nga po, dito sa impeachment case, right to accountability kasi yung pinapag-usapan. Kaya interesting talaga yung legal question kung ano yung papanigan ng Supreme Court. Will it be the right to accountability versus the right of impeachable officers? Okay, so hopefully klaro po yan. Ngayon punta naman po tayo dun sa SALN na issue. So yung sa SALN naman po na issue, and i-discuss na lang din po natin yung alleged EJK involvement daw po ni VP Sara during her time as city mayor nung Davao. So, ang sagot lang din po dyan is nandito pa rin po sa number 6, which is itong second part ng sentence, during the current term of the impeachable officer. So, this means po na pwede lang ma-impeach ang isang impeachable officer for the actions that were committed during her term as an impeachable officer. So, 2022 pataas po. So kung let's say meron ngang irregularities or anomalies sa SALN ng isang impeachable officer from 2022 pababa. In this case po, yun yung example natin kasi si VP Sara, diba? So 2022 pababa, may anomalies yung SALN. Hindi po yun pwede mag-constitute as an impeachable offense kasi hindi po yun part or hindi po yun na-commit during the term niya as an impeachable officer. So same lang din po yun sa alleged EJK niya as Davao City Mayor or involvement niya. Because again, hindi pa po siya impeachable officer during those times. She was a regular public servant pa lang. So when I say regular public servant, it means hindi siya qualified as an impeachable officer. Okay, so yan po ang masasabi ko dyan. However, kung let's say from 2022 pataas, meron ngang mga anomalies pa rin or questionable dun sa SALN niya, tapos na-correlate yun siya to being an actual impeachable offense, therefore, pwede yun maging impeachable offense talaga. Okay? Pero ang need pa rin po ma-establish dito ng prosecution ay mapakita nila na yung anomalies or irregularities dun sa SALN ay related sa specific grounds ng impeachable offense. Hindi po pwede nila sabihin lang na may irregularity sa SALN from 2022 pataas. Therefore, automatic, ma-impeach siya. Hindi po yan ganoon. Dapat laging ma-correlate yan dun sa specific grounds for impeachment na provided by the Constitution. Okay? So, yun nga, halos lahat ng sinabi ng prosecution sa impeachment, nitong mga nagano nga, yung mga bumoto para magkaroon ng form ng substance yung impeachment, lahat puro allegation. Tapos, lahat ng ginagamit pa nila na ebidensya and allegation, wala namang kinalaman sa pagiging Vice President ni Sara Duterte. Tulad na lang yung kay yung SALN niya. So yan, sinasabi ni isang kumag na congressman na sinibak ni Pangulong Duterte, from 2008 daw, ang net worth lang daw ni Sara Duterte is 18 million. 18 million. Ngayong 2024, umakyat daw ng 88 million. Paano daw nangyari yun? Diba kung iisipin mo, paano nga nangyari yun from 2008, 2002 hanggang 2024? Lumaki ng ganun. From 18, naging 88. So, nakalimutan pa nga nila yun. Yung 88 na yun, may plus 8 million pa dapat yun kung nagbayad si Congressman Luistro. Tandaan nyo, hindi pa nagbabayad ng utang yun kay BP Sara. So, may kulang pa dun sa SALN niya. Pero, bakit kinunper nung kumag na congressman yung SALN niya nung 2008 dun sa 2024? Bakit hindi sa 2023 papuntang 2024? Kasi kung doon mo i-compare yun, konti lang yung difference. Diba? Siyempre, may negosyo, may sweldo, natural dadagdag yun. Hindi naman maluho si Vice President Sara Duterte. So, andun yung pagtaas talaga. Pero, para sabihin lang na merong unexplained wealth, kinumpare nung kumag na congressman na yun, yung 2008 papunta sa 2024, natural talagang malaki yung magiging difference nun, 'di ba? So yun yung unang pagkakamali ng congressman na yun, parang mahina siguro yung utak, mapurol, hindi niya kaya sigurong i-compute yun, kaya gumawa na lang ng issue para palabasin na talagang may unexplained wealth dahil medyo malaki talaga yung magiging discrepancy.
from 18 hanggang 88. So, medyo malabong gamitin na evidence for impeachment. Tapos ito ngayon yung kay Madriaga na sinasabi na bagman daw ni Vice President Sara Duterte. So hindi naman, kumbaga ikinonect na lang nila para lang madagdagan yung impeachment, yung article of impeachment, yung mga evidence. So pinagtagpi-tagpi na lang nila yung mga sinasabi nilang mga ebidensya para lang, yun, talagang sirain lang talaga si Vice President Sara Duterte. Pero ang ending pa rin dito yung sinasabi nga ni Attorney Neil Abayon, yung jurisprudence nga na hindi pwedeng gamitin na evidence yung mga galing sa, kumbaga wala namang kinalaman sa Vice President, sa impeachable officer, yung mga evidence na yun. So medyo talagang mahihirapan ang prosecution dito na patunayan yung mga allegation nila, since wala nga silang matibay na ebidensya, lalong-lalo na yung kay Madriaga na napakadali lang sirain yung prosecution doon. Tapos yung issue sa COA, so napakadali rin lusutan yun ng Vice President, gawa nga ng yung sagot nasa gobyerno na rin mismo, na kung saan gobyerno yung nag-aakusa, gobyerno na rin yung sasagot sa kumbaga gagamitin din ni Vice President Sara Duterte yung gobyerno para sagutin, depensahan yung sarili niya. So talagang magiging madugo para sa prosecution bago nila ma-impeach si Sara Duterte. Pero abangan natin kung ano yung magiging sagot nga dito, kasi may 10 days na grace period na binigay sa OBP para sagutin yung mga alegasyon ng prosecution, at yan ang hihintayin natin para masagot na kung ano na talaga yung mga iniiyak-iyak nitong mga gustong sibakin itong si Vice President Sara Duterte. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.